Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries. Good morning, Jewu family. Atin pong tutuloy ang ating pag-aaral sa Digmaang Espiritual. Ito po ang pangalawa sa mga series na gagawin ko sa topic ng pananalangin na konektado sa spiritual battle. Atin pong repasuin ang mga napag-aralan natin tungkol sa ating kaaway na si Satanas. Ating tandaan na ang pinakaunang layunin niya ay sumalungat at kumadlang sa gawain ng Diyos dito sa mundo. Siyam na bagay ang ating napag-aralan na tungkol sa ating kaaway. Una-una, siya po ay mayroon pa rin kapangyarihan. Alalahanin na siya ang pinuno ng mundo. John 1:31. Diyos siya ng panahong ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. At siya ay ang prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Ephesians chapter 2 verse 2. Kaya po, siya ay may kapangyarihan pa rin. Number 2. Organisado ang kanyang mga kampon na gumagalaw hindi lang sa kalangitan at himpapawid, kundi pati na rito sa mundo. Number 3, siya ang ama, pinakaama ng kasinungalingan. Number 4, kaya niyang bulagin ang kaisipan ng mga hindi mananampalataya. Number 5, pwede siyang magpalaktiyo ng parang isang anghel na liwanag. Number 6, kaya niyang nakawin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Number 7, tatangkain niyang pasukin ang sinumang magpahintulot sa kanyang magpapasok. Number 8, may mga sakit na galing mismo sa kanya. Ngunit hindi lahat ng sakit ay galing sa kanya. Number 9, ang kabuuan ng kanyang gawain ay ang pumatay, magnakaw, at manira ng buhay ng Kristiyano. Kung hindi tayo mag-iingat at hindi tayo aasa sa Panginoon, paglalaroan tayo ni Satanas. Sisirain niya ang ating pamumuhay na Kristiyano. Hahadlagan niya ang ating pagbabago, ang paglago at pagbabago hanggang tayo ay maging lubos na miserable, inutil at walang silbi sa Panginoon. Yan po ang gusto niya. Yan po ang layunin niya. Kaya naman, paulit-ulit tayong hinihimok ni Pablo na tumayong magtatag sa kalasag galing sa Panginoon at sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Ephesians chapter 6 verse 10. Sa halip na umasa tayo sa ating sariling kapangyarihan, sa ating likas na lakas, kakayahan at karunungan sa pakikipagbaka sa kaaway, tayo ay lubusang magdepende sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sa katunayan, binigyan tayo ng Panginoon ng 5 bagay para mapaglabanan natin ang atake ng demonyo sa ating buhay na Kristiyano. Ano-ano ba yung mga ito? Itong 5 bagay na ito. Unang-una, tayo iniligay niya sa magandang posisyon. Kay Kristo, isang posisyon na hindi kayang pasukin ng kalaban. Pangalawa, provision. Dahil sa ating posisyon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan at otoridad na galing sa banal na Espiritu na panlaban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Protection. Isang armor ang pinasusuot sa atin ng Panginoon para maprotektahan ang buong nating katawan, magmula sa ulo hanggang sa ating paa. Prioridad. Hindi lamang dadalhin sa iba't ibang lugar ang Ebanghelyo, kundi
pinakita sa atin ng Diyos kung papaano tayo magiging aktibong makasama sa digmaang ito sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pananalangin na inuutos niya na ating gawin sa lahat ng araw. At para sa lahat ng mga banal na mananampalataya, lalong-lalo na sa mga nagdadala ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. At panglima, panlabang armas. Ang pagbibigkas ng salita ng Diyos, sangayon kay Pablo, ito ang pinakamabisang armas nating magagawa. At kung tama nating gagamitin, hindi tayo magmiminti sa ating mga punteriya. Tamang-tama ang target natin na ating inuumang sa kalaban. Isa-isa po nating tatalakayan ang mga ito sa ating pag-aaral. Atin lang pong tatatandaan na ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga supernatural na nilalang, mga espiritong hindi lamang nasa himpapawid, kundi nasa lupa na rin. Alamin natin ang ating posisyon. Ang kapangyarihan ito ay magagamit natin kapag inilagay natin ang ating sarili kay Kristo o po sa Panginoon. Uulitin ko po. Ang kapangyarihang ito ay magagamit natin kapag inilagay natin ang ating sarili kay Kristo o sa Panginoon. Ito ang tinatawag ng mga Bible scholar na katotohanan ng ating posisyon o our positional truth which is in Christ, na siyang espiritual na pagkakaisa kay Kristo nang tanggapin natin siyang tagapagligtas at Panginoon. Dahil tayo ay nakay Kristo na, nasa atin na rin ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin kung papaano tayo mag-iisip, magsasalita at kumilos na kagaya ni Kristo. Tayo ay magdedeklara ng salita ng Diyos at magpapatotoo ng kanyang kapangyarihan dahil tayo ay nasa Kanya at ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kung paano ako sinugo ng Ama, ang sabi ng Panginoon, kayo ay sinusugo ko rin. Isa sa mga panalangin ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 19 ay maunawaan at mabuksan ang ating mga mata ng kaisipan kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Tayo ay naniniwala na. Kaya naman tayo ay gagawa base sa ating paniniwala. Ikaw ba ay naniniwala? Panahon na upang bigyan mo ng aksyon ang iyong pinaniniwalaan. Pangalawa, alamin ang ating provision. Kapag inilagay natin ang ating sarili kay Kristo o sa Panginoon, tayo ay bibigyan niya ng kapangyarihang tinutukoy ni Pablo sa Ephesians chapter 1, 16, 19. Sa kanyang power prayer. Napag-aralan na po natin ito, pero rirepasuhin po natin kung saan nanalangin at tiniling niya ang Diyos sa mga sumusunod. Ito mga hiniling po niya. Unang-una, sa kanyang panalangin, ipagkakaloob niya ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos natin siyang makilala. Ipinapanalangin po ni Pablo na ipagkaloob sa atin ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos natin siyang makilala. Pangalawa, liwanagin ng Diyos ang ating kaisipan upang malaman natin kung ano ang ating inaasahan sa kanyang pagtawag sa atin at kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa atin na tinawag niya. Pangatlo, na ating malaman at higit sa lahat, ating maranasan. Hindi lang po natin malalaman dito, kundi mararanasan natin, experiential ho. Ang di masukat na kapangyarihan
Dunamos. Kaloob niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya ayon sa Kanyang kapangyarihan, enerhiya ng Kanyang lakas, iskos. Ang kapangyarihang Kratos din, ito ang ginamit ng Ama nang muling buhayin at paupuin niya si Kristo sa Kanyang kanang kamay sa langit. Muli niyang inulit ito sa Ephesians 3:20 na si Kristo ay makakagawa ng higit na masagana kaysa sa lahat ng inihiling o iniisip natin ayon sa kapangyarihan, dunamis, na gumagawa enerhiya sa atin. Sa lahat ng mga banal na kasulatang ito, gumamit si Paul, ng apat na salitang kumakatawan sa taglay natin kapangyarihan sa Panginoon o kay Kristo. Dunamis, likas na kapangyarihan mula sa banal na Espiritu na handa natin gamitin dahil ito'y dinelegate sa atin. Hindi po likas sa atin itong kapangyarihan na ito. Ito'y delegated lang, binigay lang sa atin para ating magamit. Enerhiya, aktibong kapangyarihan sa pagkilos. Iskos, ang tibay ng kapangyarihan kung madalas natin gagamitin. At Kratos, matinding kapangyarihan para sa mga okasyon na hindi ordinaryo, katulad ng paggawa ng mga milagro o mirakulo. Natatandaan ko po, pinag-aralan po natin ito, binigay kong itong leksyon na ito, I think, may kita 10 taon na. Kaya gusto ko pong repasuhin para matandaan niyo ulit kung anong klaseng kapangyarihan ang binigay sa atin ng Panginoon. Alamin natin ang provision ng Panginoon dahil tayo ay binigyan niya hindi lamang na kapangyarihan kundi pati rin ang otoridad na gamitin ang mga ito. Ngayon, sa panahong ito, at dito po lamang natin magagamit sa mundong ito ang mga provision na laban sa kalaban. Bakit kamo? Sa langit po ay wala na tayong kalaban. Dito lang natin mararanasan ang lahat na ito. Huwag po natin itong sayangin. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon na sumama sa Kanya. Pangatlo, alamin ang ating protection. Ito po ang tawag natin dito ay armor of God. Upang mapaglabanan natin ang mga pakana o mga panlilinlang ng Diablo sa araw-araw, sa araw ng kasamaan, hinihimok ni Pablo na isuot natin ang buong armor of God. Ang buong armor ay idinisenyo upang protektahan ang lahat ng bahagi ng ating katawan mula po sa aking ulo na kalbo hanggang sa aking paa. Ito ang pangunahing armor ng ating depensa. Tingnan po natin ang sinasabi sa verse 11. Isuot mo ang iyong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo'y tumayong matagal laban sa pakanan ng Diablo. Tumayong matagal laban sa pakanan ng Diablo. Verse 13. Kaya kunin ninyo ang buong balute ng Diyos upang makatayo kayong matagal sa araw ng masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Tumayong matagal at tumayong matatag. Verse 14. Kaya tumindig kayo, tumayo kayo, na ang inyong baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Ang digmaang ito sa Panginoon, ang digmaang ito ay sa Panginoon. At ito'y tapos na. Talo na si Satanas. Talo na si Satanas. Kaya naman ang sabi ng Panginoon ay maganda kayo sapagkat tayo ay pagpipilitang aatakin pa rin ni Satanas kahit na alam niyang talo na siya. Hindi niya tayo titigilan hanggat at hindi niya tayo hahayaan. Kahit magpasakot tayo sa Diyos according to James 4:7. Isuot natin ang buong armor of God at tumayong matagal at matatag laban sa
Diablo at ang Diablo ay lalayo sa atin. Ang buong armor ay i-design upang ang lahat ng bahagi ng ating katawan, mula sa ulo hanggang paa, ay maprotektahan. Inuulit ko ito. Ang helmet ng kaligtasan, ang proteksyon sa ating ulo, dahil alam natin na ang unang target ng kaaway ay ang ating kaisipan. Ang susunod ay ang shield, ang katuwiran o ang kalasag ng pananampalataya na nagpoprotekta sa ating puso mula sa lahat na nagniningas na palaso ng kalaban. Mga arrows o fiery arrows of the enemy. Meron tayong sinturon ng katotohanan na nagpapahintulot sa atin na hawakan at palibutan ng ating katawan ng mga katotohanan ng Panginoon, ng Diyos, ng salita ng Diyos. Upang protektahan ang ating mga paa, meron po tayong mga sapatos, Adidas, Nike, ng Ebanghelyo, ng kapayapaan, at upang durugin ang ulo ng ating kaaway sa ilalim ng ating mga paa kapag ipinahayag natin ang mabuting balita. Ganun pong nangyayari kapag pinapahayag natin ang mabuting balita, napupunta po siya doon sa ilalim ng ating paa at dinudurog natin ang kanyang ulo. Finally, meron po tayong tabak ng Espiritu, espada ng Espiritu, na kumakatawan sa salita ng Diyos. Tumitindig tayo ng matatag, taglay ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos, the whole armor of God, para nating labanan ang mga atake ng Diablo. Alamin natin ang ating armas. Ang panguling tagubilin ng Panginoon, ayon kay Pablo, ay gamitin natin ang pinakamabisang sandata sa lahat ng labanang ito. Manalangin ng lahat manalangin ng lahat na panalangin sa lahat ng oras. Walang paghihintong pananalangin sa Espiritu. Alerto ng may buong pagtitiyaga at pakikipag-usap sa Panginoon na namamagitan sa lahat ng mga santo, lalong-lalo na para sa mga nagdadala ng magandang balita sa lahat. Romans chapter 8 verse 26 to 7. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi natin alam kung paano tayo dapat manalangin. Hindi po ba? Kung minsan nauutal ho tayo sa ating mga panalangin, hindi natin, nawawala ho tayo eh. Ngunit meron tayong banal na Espiritu na tumutulong sa atin sapagkat hindi natin alam kung paano tayo mananalangin. Ngunit ang Espiritu mismo ang mananalangin ay mamamagitan para sa atin na may mga daing na napakalalim para sa mga salita na nanalangin para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nanalangin at ito ay nagiging deep at intense, may mga pagkakataon na nagiging mahirap para sa atin kung anong sasabihin natin. Ang mga tamang salita ang na gusto nating sabihin. Tayo nagsisimulang umiyak. Minsan ay humahagulgol at umuungol na parang meron tayong nararamdaman na sakit sa ating katawan o emosyon. Ang mga iba naman ay nangungusap sa Panginoon sa ibang wika. Yun po ang napakasarap. Yun po ang tinatawag nating praying in tongues. Ihinto ko na po rin ang ating pag-aaral dito. Sa susunod po ay tatalakayin natin ang intercessory prayers. Maiksi lang po ito. Ngunit malalim mo, anong tawag dito? Malaman mo ito. Ito ang mga meat, mga karne ng salita ng Diyos. Kaya gusto ko ay pag-aralan nyo ulit. Pagkatapos yung madinig, ay pag-aralan nyo ulit. Meron po tayong replay na tinatawag. At inyong talakayan sa inyong pagdidiscuss. At magmuni-muni kayo sa mga salita ng Panginoon. Susunod po ang pagbabagsak o pagwawasak
ng kuta ng demonyo. Neil Maulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Magandang tanghali na po sa inyo, Jehovah family. Hopefully, magkikita tayo sa Marso, buwan ng Marso. At pagdasal nyo ang aking general health, medyo mataas ang aking blood pressure. Maabot po ng 160, kaya humihingi ako ng panalangin para aprobahan po ng doktor ang aking pagpunta sa Pilipinas sa Marso. See you. Bye-bye.